Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Sunday. Patuloy na nararamdaman ang malakas na southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa kahit nakalabas na si Typhoon Inday. At meron pang isang bagong nabubuo sa silangan na kailangan nating i-monitor sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing weather system na nakaaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kasabay nito ang bagyong may international name na Bavi na dating si Inday habang nasa loob ng ating area of responsibility ay nasa labas na ng PAR ngunit may malawak pa ring impluensya sa lagay ng panahon sa bansa. Ngayong umaga ang Typhoon Bavi ay nakita sa layong 700 kilometers north of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may bugso na umaabot hanggang 170 kilometers per hour at kumikilos ito northwestward sa bilis na 40 kilometers per hour. Ibig sabihin, kahit nasa labas na ito ng ating teritoryo, sapat pa rin ang laki at posisyon nito para ipagpatuloy ang pagpapalakas sa southwest monsoon na siyang mas direktang nagdadala ng malawakang pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang isa sa pinakamahalagang kailangang tutukan sa mga susunod na oras at araw. Ngayong araw, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ibig sabihin, hindi lang iisang rehiyon ang dapat magbantay. Malawak ang sakop ng mga lugar na pwedeng makaranas ng tuloy-tuloy at pabalik-balik na ulan. Sa ganitong klasing setup, ang problema ay hindi lang isang malakas na bugso ng ulan, kundi ang dami ng buhos sa loob ng mahabang oras na pwedeng magpataas ng tubig sa mga ilog, magpuno ng mga estero, at magdulot ng pagbaha sa mga mabababang komunidad. Bukas Monday, inaasahan pa rin ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique at Aklan. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang banta ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas. Kapag ang isang lugar ay nakaranas na ng malalakas na ulan ngayong araw at isasama pa ang inaasahang panibagong buhos, mas tumataas ang panganib ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na mababa ang lokasyon at sa mga komunidad na nasa paanan ng bundok o gilid ng matatarik na kalsada. Pagdating naman ng Tuesday, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Zambales. Samantala, ang 50 to 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga at Occidental Mindoro. Meaning, kahit unti-unting lumalayo si Bavi sa bansa, nananatiling aktibo ang southwest monsoon at may kakayahan pa rin itong magdala ng malalaking volume ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, ang epekto sa ilang lugar ay pwede pang lumala dahil sa significant antecedent rainfall o iyong mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa ang susunod na round ng buhos. Ngayon naman, tingnan natin ang forecast weather conditions sa iba't ibang rehiyon. Para sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ang inaasahang lagay ng panahon ay monsoon rains dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng panakanakang pag-ulan. Ang monsoon rains ay karaniwang tumatagal, mas malawak ang sakop at pwedeng magdala ng moderate to heavy with at times intense rains. Para naman sa Metro Manila, sa rest of Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan,
Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Laguna. Ang forecast weather condition ay occasional rains dulot din ng southwest monsoon. Ibig sabihin, sa mga bahaging ito ay hindi naman palaging tuloy-tuloy ang malalakas na buhos sa buong maghapon, pero sapat ang dami at dalas ng ulan para magdulot ng moderate to heavy rains. Sa Metro Manila, ang ganitong setup ay pwedeng magdulot ng matinding trapiko, water buildup sa mga mabababang kalsada at pagkaantala sa biyahe ng mga commuter. Sa La Union, Pangasinan, Benguet at iba pang bahagi ng kanlurang Luzon, dapat ding bantayan ang posibilidad ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at ang panganib ng landslide sa mga matataas at bulubunduking lugar. Sa rest of Mimaropa, kabilang ang Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Palawan, mahalaga ring tandaan na ang southwest monsoon ay pwedeng magdala ng pabalik-balik na ulan na sapat para magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung ang mga lugar na ito ay basa na mula sa mga naunang ulan. Sa Western Visayas at Negros Island region kasama ang Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at iba pang katabing bahagi, ang habagat ay patuloy na pwedeng magdala ng mga pag-ulang minsan ay humihina pero bumabalik din ng mas malakas. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang huwag magpakampante kung huminto ang ulan ng ilang oras dahil pwede pa ring sumunod ang panibagong mas malakas na buhos. Para naman sa Zamboanga Peninsula, BARM, Soxargen, sa rest of Luzon at sa rest of Visayas, ang forecast weather condition ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, ang southwest monsoon ang siyang mas dominanteng dahilan ng pag-ulan sa napakalawak na bahagi ng bansa. Sa mga bahaging ito, ang ulan ay hindi laging pantay-pantay ang bagsak pero sapat ang lawak ng moisture at instability para magdulot ng moderate to at times heavy rains sa mga piling lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa extreme northern Luzon ay inaasahan ang strong to gale na hangin mula southwest. Ang coastal waters dito ay rough to very rough na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.5 meters. Ibig sabihin, ito ang isa sa pinakamapanganib na kondisyon ng dagat sa bansa sa ngayon. Sa Batanes at sa mga hilagang baybayin ng Luzon, hindi inirerekomenda ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat dahil sa laki ng alon at sa lakas ng hangin. Para sa Western Visayas at sa rest of Luzon, ang hangin ay moderate to strong na magmumula sa southwest habang ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.5 meters. Ibig sabihin, sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, mas magalaw din ang dagat kaysa sa karaniwan at kailangan ng dagdag na pag-iingat sa anumang gawaing pandagat. Sa rest of Mindanao, ang hangin ay moderate na magmumula sa south to southwest habang ang coastal waters ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.1 meters. Sa pangkalahatan, kahit hindi ito ang pinakamatinding kondisyon sa buong bansa, hindi pa rin ito dapat maliitin, lalo na kung may kasabay na thunderstorm o bigla ang pagsama ng panahon sa dagat. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe sa karagatan, mahalagang obserbahan hindi lang ang general forecast, kundi pati ang aktual na lagay ng ulap, alon at ihip ng hangin sa mismong lugar. Ngayon, silipin naman natin ang mas malawak na pananaw gamit ang ibang weather model. Ayon sa bagong datos, ang kasunod na sistema ay manggagaling sa may timog silangan ng ating teritoryo at kikilos pahilagang kanluran. Sa puntong ito, hindi pa tiyak ang magiging direksyon nito pero lumalabas sa kasalukuyang long-range forecast na posible na naman itong umakyat sa may northern Luzon area. Ibig sabihin, habang hindi pa tuluyang humuhupa ang impluensya ng kasalukuyang bagyo at ng pinalakas nitong southwest monsoon, may isa na namang susunod na sistemang kailangang bantayan sa silangan ng bansa. Dahil malayo pa ito, hindi pa dapat ituring na pinal ang track at eksaktong magiging lakas nito, pero sapat ang senyales para sabihin na mahalaga itong tutukan sa mga susunod na update.